Shalom sa mga kapatiran sa Assembly of Yaowa Philippines, and of course sa mga kapatiran na nandito at yung mga manunood din sa Republic na nag-observe ng Shabbat today. Shabbat Shalom sa mga kapatiran din po. So at this time, let me click the button for our topic for today po. Nandito tayo sa third parable na po. We've been on a successive discussion about parable. Nasa pangatlong parable na po tayo. And today, titingnan natin itong parable of the wedding feast po ang ating titingnan ngayon. And ano kaya ang mga aral na ating makukuha dito, mga kapatid? Itong parable of the wedding banquet, mga kapatid. Titingnan natin. So, ito na po ang ating topic, the parable of the wedding banquet. So, welcome po sa ating weekly scriptural study, live discussions with Q&A. Ito po ay ating mababasa sa Matatiao chapter 22 verses 1 to 14 po. Yung ating passage na tutukan ngayon. Kayong mga manunood sa Republic, pwede rin po ninyong buksan ang ating passage at mula na rin kayong mag-read. Sige, continue po. Tapos na po natin kanina napuri ang Ama sa pamamagitan ng tunog ng tambulig. Ngayon, patuloy nating ipaluwalhatiin po siya through reading of Psalm 97 verse 6. Kasabi po dito, ipinahahayag ng langit ang kaniyang katuwiran at namasdan ng lahat ng bayan ang kaniyang kaluwalhatian. So mga kapatid, napag-usapan na dito sa talata 5 sa talata 5 na nilikha po nabanggit po doon na ang ating Ama ay talagang makapangyarihan po ang kaniyang pag-ibig, kasi nais niya po ang pag-ibig, katwiran at katarungan ay nandito dapat sa daigdig. Okay? Ngayon dito pinabigyan naman ng psalmist ang halaga na binanggit po dito, mga kapatid, na ipinahayag ng langit ang kanyang katwiran. So kapag tayo ay tumingala sa taas, mga kapatid, at makita po natin ang siyamayam, okay, makikita po natin yung katwiran po, righteousness ng ating Ama. Makikita po natin. At tuwing ang lahat ay makatingala sa taas, sinasabi dito na lahat ng bayan, mamasdan ng lahat ng bayan kung anong nasa taas, mga kapatid. At sinabi po dito, din po ay makakita sa kanyang kaluwalhatian. Sabi-sabihin, makikita po yung kanyang esteem, kung gaano ginawa at paano ginawa ng Ama ito through Yahusha, mga kapatid. Makikita, it displays his esteem, kumbaga. The honor and the praises, mga kapatid, that belongs to our Father, mga kapatid, ay maihayag po tuwing tayo ay tumingala o makatingin sa taas. Mas more, mga kapatid, kapag tayo sumakay sa aeroplano, we are on board sa airplane, tapos nasa window tayo, mga kapatid, di ba? We can see the clouds and there, at the same time, worship Aba Yaowa, kasi nga makita natin kung gaano kaganda ang nasa kalawakan na yan, mga kapatid. So how much more kung ano pa yung nasa higher than that, kung higher pa doon sa saan tayo nakasakay ng airplane, mga kapatid. How much more gaano kaganda po yun that would display indeed the greatness ng ating Ama. So ito po yung Ama na ating sinasamba, mga kapatid. Ang pangalan niya pong totoo ay ito, Yah-ha-u-ha, or another way of saying it, Yad-he-uwa-he. Na kapag ating banggitin po yan, Yahuwah po. Yahuwah po ang Ama. Purihin natin siya sa ating assembly kasi nandyan din po, nakasulat din po sa mga pangalan ng mga scriptural characters, which is also mentioned, like sila ni Chapanyahu o si Penaya, Zacariahu, that is Zechariah, mga kapatid, and so on and so forth. This time, purihin po natin din si Yahusha. Nakasabi po dito sa unang kapa kung sa
pagkabasa ng Aramaic, but sa Yahudyat, babasahin po yan as Patar or Peter kung merong vowel pointing. But dito, Patar, mga kapatid, o unang Patar or Kappa or Peter. Sapat na 4 verse 3. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. So, perfect mga kapatid itong ating process dito patungkol doon sa nabasa po natin kanina sa Siyamot, chapter 32 or Exodus 32 po, na kung saan naggalit ang ating Ama dahil sa kanilang pagsamba ng golden calf, mga kapatid. At yun ay mga gawa ng mga hintil. Kumbaga, yun ay mga gawa na hindi kalugod-lugod sa ating Ama, mga kapatid. So, sabi ni Patar o Peter, mga kapatid, sabi po niya na yung mga gawa na yun ay yung mga gawa ng mga masasamang gawa po yun. So, sabi ni Kapa, kailangan iwasan na po yun. Talikuran na po yun. Kasi tayo ay nakakilala na kay Yahushua. So, ayan mga kapatid, no? Kasi kung tayo ay involved pa rin sa mga gawain ng mga kasuklam-suklam, then anong mangyari? Baka mapareho tayo po mga kapatid sa nangyari sa Yasakal. Na yung iba ay namatay sa panahon na yon doon sa ilang. Ang iba rin po hindi nakapasok na doon sa promised land and so on and so forth. So, the consequences mga kapatid is very severe and strong kapag balikan natin itong mga gawain nito. So, yan, malinaw po na walang ibang makatulong sa atin para tuloy-tuloy na po ang ating journey at hindi tayo masabit sa mga ganitong mga gawain kundi si Yahushua lamang ang makatulong. So, let's lift up Yahushua only. Yahushan ayan. Now, when we declare Yahushua, we are declaring Yahuwah saves. Yahuwah delivers. So, ayan mga kapatid, Yahuwah ang Ama, Yahushua ang anak, Hamashiach, at siya ang ating lagi inilift up dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. So, batay sa ating mga napag-usapan na sa nakaraan, ito na po ang review natin. And nasa big event tayo na going to the Passion Week na po ito hanggang sa chapter mula 21 hanggang sa chapter 22 at the end. And maraming mga issues na pag-usapan na we have discussed two parables already. One is the parable of the two sons, parable of the wicked talents. Natapos na po yan sa nakaraan. Then ngayon mga kapatid, tutukan po natin ang pangatlong parable po. The parable of the wedding banquet. So, susunod na linggo, kalooban ni Aba, we will continue another parable na naman po sa susunod na linggo. So, that is now the parable of the wedding banquet. So, siguro napag-isipin mo na yan na kapag may wedding, anong ma-expect mo kapag may wedding? Di ba? Kainan. O may kainan talaga. Tama po. Okay? Other than may kainan, anong mapansin mo doon sa kanilang mga kasuotan kapag how do you know na ang yung okasyon na yan, yung gathering na yan ay wedding? How will you know? May dress code po. Opo, may mga dress code kung anong kulay, anong motif, bla bla bla, no? Mayroon talaga yon, very specific yan. At ang nag-design po yan ay either the bride and the groom po. Sila yung dalawang nag-plan kung ano yung na dapat. Okay? So, dito rin, ganun din po mga kapatid, expect at the end of this na may consequence po, may severe consequence doon sa hindi nag-observe po ng dress code. Okay, kasi etiquette po 'yon. Etiquette po 'yon. Meaning yun po ay good manners, kumbaga. How would it look like na lahat ay nakasuot po ng kasuotang pang-wedding tapos may pumasok doon na naiiba siya. Siya lang yung naiiba. Di ba? It is not paying respect or it is not, worthy, it is not acceptable po doon sa, lalo na doon sa
bride or sa groom, mga kapatid. Lalo na sa groom, dito mamaya makikita natin yan. So, bigay tayo ng kunting structure. The third parables continues the themes of the wicked tenants in terms of Alua's favorable invitation to the guests. The refusal to respond, the sovereign's judgment that fell on them as a result, and the extension of the invitation to others, both bad and good. So makikita mo yan sa verse 10 mamaya, patitingnan natin yan. So in short, ito po mga kapatid yung continuation po doon sa parable of the wicked tenants, kung paano pinatay nila ang anak ng may-ari, okay? At kung paano rin sila po ay nag-suffer ng consequences sa kanilang rejection o sa kanilang pagpatay sa anak ng may-ari ng farm, kung paano nag-suffer yun sila. Ngayon, ongoing po itong continuation po doon sa napag-usapan na issue on rejection. Kumbaga, mga kapatid, patuloy dito. Two important things to take place in this parable. One is the end-time event of the reign of Mashiach, as well as the imminent judgment of Jerusalem. So, ito yung unang picture na pagdating sa panahon na si Yahushua ay babalik, okay, talagang judgment po yon. At pangalawang picture dito is yung immediate po na magiging judgment doon sa Jerusalem o the city of Jerusalem. Then secondly, the demand that people allowed into the banquet come on Yahuwah's terms rather than their own. So, kung ano po yung gusto ni Abba Yahuwah, yun ang masusunod, hindi po yung gusto ng mga tao. So, yan po makikita natin mamaya, lalo na doon sa issue on dress code, kumbaga. So, this is not only deals with the guilt of the leaders, but the whole nation. Okay? So, hindi lang ang pinag-usapan dito mga kapatid yung kasalanan ng mga leaders, but ngayon, nag-expand po. Okay? Leaders here are Yasharal po, yung mga Pharisees, Sadducees, Pharisees, chief priests rather. Okay? Yung mga Sanhedrin, sila po yung mga leaders dito po, mga kapatid. So ngayon, hindi lang tiningnan dito sa parable yung mga leaders, but nag-extend naman po, nag-go beyond the leaders, but really speaks of the whole nation po ng Yasharal. So it is about divine justice versus divine favor. Okay? Ano po yung justice? Anong gagawin doon sa mga nag-reject? Okay? Anong gagawin sa kanila? Anong gagawin din po doon sa mga tumanggap? At dito makikita natin yung divine favor. Kumbaga, another also known for grace, mga kapatid, no? Yung divine favor po ng ating Ama. Bakit makita dito yung divine favor? Kasi nga, yung mga na-invited, they refuse. Yung mga na-invite, they tumanggi man po yung na-invite. So dahil tumanggi yung mga na-invite, so anong nangyari? Nagkaroon po ng extension ng invitation. Okay? Kaya ang nasabi dito, both bad and good. O, baka magtanong ka naman ngayon, Brother Dan, bakit ba nakapasok ang bad dyan? Okay? Mamaya you will understand kung bakit nakapasok yung bad, pero ano rin din yung consequence doon sa kanya. Nakikita mo mamaya as we continue po. So ito na yun, no? Divine justice, may hustisya po ang Ama para doon sa mga nag-reject sa kanya, but that is also an opportunity na nag-extend po siya ng favor. Nag-extend po siya ng kindness doon sa mga outsider. Kumbaga, hindi sila supposed to be, hindi sila part doon sa master plan. Okay? Dahil kasi yung mga nakapaloob sa master plan, which is yun po ang buong nation ng Yasharal, rejection man po. Hindi man po sila nag-respond positively. So kaya dahil doon, naging baraka na rin po sa iba. So nag-extend po yung master plan, nag-extend po sa invitation outside of those originally na invite, mga kapatid. So ayan, no? Kikita natin yung favor, kumbaga, yung awa ng ating Ama. Hindi lang pala para sa mga Yasharal, kundi pala rin sa mga hintil po, mga kapatid.
Okay, let's quickly go into the outline po. The wedding banquet, ito po yung stage 1. Okay, may invitation. Tapos, first invitation na rejected, went out, yung mga servants lumabas, yung unang mga servant lumabas, pero rejected po. And then hindi nag-stop, send another servant, set of servants. Okay, nagkaroon ng invitation, set of servant pa mga kapatid. But still ignored. Okay, yan ang mangyari. So the messengers, other than na ignored, but pinatay pa yung mga messengers. Okay, so quite similar po doon sa parable of the wicked tenants, no? Quite similar. So, oh yes, parable of the wicked tenants. Quite similar po. Okay, and then the sovereign's response is destruction. Okay, so ang kaibahan lang doon sa wicked tenants, pinadala ang anak. Okay? Tapos pinatay. Dito mga kapatid, hindi na anak ang pinadala. Ano na mga kapatid, mamaya mamasa natin, sundalo na po ang pinadala. Okay? Kasi meant for destruction na. Okay? So, ayan. Continue tayo. Part 2, outline number 2, the wedding banquet, stage 2 na po sa parable. And then dito, invitations go to anyone in the street. So, tingnan mo yan, no? Anyone na po. So wala nang barrier o wala nang demarcation na ito lang ha. Oo, open na po to anybody. Kaya dito rin naging isa sa mga result na rin, no, yung Universalism. Oo, may pumasok dito na hindi naka-dress code, no? Kasi siguro na-focus doon yung tayo na, halika na tayo. May handa doon, kain tayo doon, no? Tapos hindi nakapag-ready nga. Hindi rin siya cautious kung anong dapat niyang isuot, no? Siguro may mga instruction naman po na ito ay wedding, blah 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 ganun. Pero hindi lang talaga niya sinunod. Okay? The wedding filled with both bad and good. So yun ang naging resulta mga kapatid, no? So resulta pala ng Yasaral, resulta rin baraka din para sa mga hintil. Okay? The inappropriate guests, talata 1 hanggang 14, the man without wedding clothes, no? Dalawang mga talata yan. Tingnan natin ba kung anong mangyari. Punishment pala, no? Ang nangyari dito, itatapon siya doon sa outer darkness. So, mga kapatid, nakasabi to, the man lang. So, among the many, tingnan mo, no? Among the many, iisa lang pala siya. So, kita ninyo mga kapatid, in the parable, lahat ay nakasuot po. At except for this one man na hindi siya nakasuot. Okay? So, ayun, no? Nakita siya agad. Kasi siya man lang ang naiiba doon sa ano. Then, of course, ang conclusion po, many are called, but few are chosen. You are chosen. Few are chosen. So, ayan. Titignan natin ngayon as we continue po. Babasahin na po natin and then later on karoon tayo ng observation, interpretation as well as yung application na rin po sa ating buhay. So, sino po ang pwede mag-volunteer na magbasa sa ating passage po? Andito tayo sa Matatiao chapter 22 na po tayo. We're done with 21. So, kindly unmute lang po if you wish to volunteer. Unmute mo lang and then kindly read the passage that we are studying now. Mateo 22:1, si Yahusha ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siya nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inaanyayahan
Narito ay naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Alina kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kaniyang mga alipin at ginawan ng masama at pinagpapatay. Kaya't nagalit ang hari. Sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kaniyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sino mang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila na samaman o mabuti, kaya't napuno ng mga panauhin ang kasalan. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pangkasal. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasal?" Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay magtangis at mangangalit ang mga ngipin sapagkat marami ang tinawag ngunit kakaunti ang pinili." Okay, so purihin po ang Ama sa pagkabasa ni Sister Cheryl, mga kapatid. So, batay doon sa ating paliwanag na sa ideas, mga outline, at batay na rin po sa ating nabasa, mga kapatid. So, ngayon, patuloy nating ipaliwanag kung ano yung mga lessons o mga interpretation batay dito sa mga nabasa na at nabigyan na ng mga paliwanag. Ano yung mga interpretation or observation natin, interpretation, at application po natin sa ating buhay. So, let's proceed po as we continue. So, una, titingnan natin yung stage 1 ng stage 1 po ng parable. And of course, no, andyan na si Yahushua nagsalita muli at nagbigay muli siya ng isang talinghaga. So again, pangatlong talinghaga na po ito. And take note na itong talinghaga nito is patungkol po sa kaharian ng langit. Ang ibig sabihin po ng kaharian ng langit, ang ibig sabihin po yan, yung paghari po ni Abba Yahuwah, okay, dito sa ating puso o dito sa lupa, mga kapatid. Ang kaharian mula sa langit na nandito na sa atin. So ito yung kanyang kwento. Okay? Then makikita natin dito na binigyan ito ng setting ng wedding. Kumbaga, ang setting dito is talaga wedding. So is a banquet, wedding banquet, kumbaga, mga kapatid. Siyempre, ang hari, naghanda siya ng meron siyang mga paghahanda para sa kasal sa kanyang anak na lalaki. So, yan po ang kwento dito. So, ito na nga yung third parable. Try to imagine po, mga kapatid, yung ending natin sa parable of the wicked tenant sa nakaraan. Imagine nyo po kung ano yung iniisip ng mga religious leaders. Kasi napansin man ng mga religious leaders, tayo pala yung pinag-usapan niya dito sa kaniyang talinghaga. Okay, so naintindihan na po ng mga religious leaders na sila po yung tinutumbok ni Yahushua dito sa kanyang talinghaga. Alam na po yun nila. Ngayon dito, nagpapili naman po si Yahushua ng another na talinghaga. So, ano kaya, mga kapatid, ang tingin mo? Ano kaya yung iniisip ng mga leaders dito na nandito na sila ngayon sa punto na ito na another
another kwento na naman. So, what do you think comes into their mind? Diba? Siyempre, magdududa rin sila. Ako, another kwento na naman ito. Tayo naman ang pinag-uusapan dito, no? Okay, so possible yun ang talagang pumapasok sa isip din nila. And of course, si Yahushua din po. Si Yahushua, hindi pa sapat yung kanyang nasabi. Kailangan dagdagan pa yun kasi nga yung mensahe ni Yahushua, focus lang po sa mga leaders yun. Pero dito ngayon, hindi lang mga leaders but also the whole nation na po of Yasharal. Malamang yun po ang nasa isip din po ni Yahushua sa panahon nito. So, ang tanong po is, what do you think Yahushua is doing with the leaders? Tapos na po siyang nagbigay ng mabigat na talinghaga sa pangalawa. Ngayon, dagdagan pa ni Yahushua ng another. What do you think is Yahushua doing with regards to the leaders? Ano kaya ang ginagawa dito ni Yahushua? Meron kayong mga pagmuni-muni dyan. Okay? Let's proceed po. Baka meron kayong mga pinag-iisip-isip dyan related to this. So he is challenging them regarding their opposition and rejection against Alua and Hamashiach, which is in particular their desire to arrest him. Paano natin malaman yan? O di ba sa verse 45 ba yun? 44? Nalaman na nila na sila yung pinag-usapan. Okay? They are aware sa nakaraang parable tayo, di ba? They are aware na sila yung pinag-usapan. Ngunit kahit ganoon na aware sila, anong meron sa kanila? Yung desire na dakpin nila si Yahushua, nandoon pa rin. Nakuha niyo mga kapatid? So, nakita ni Yahushua yun na oo, aware sila na sila yung pinag-usapan ni Yahushua. Ngunit ang desire nila na dakpin si Yahushua, hindi kasi alam ng karamihan na si Yahushua ay tinatawag na prophet. So, na-discern na po ni Yahushua yun. Kaya, dagdagan pa niya ng another parable po para all the more mas mabigyan pa ng even more serious consequence doon sa kanilang mga iniisip, okay, against sa kanya. So, ayun mga kapatid, no, ang magiging resulta pala if one person continues to reject and oppose the working of Alua and the working of Yahushua HaMashiach, mga kapatid. Okay? Ang ating Ama, hindi siya shall we say, ang ating Ama hindi mag-give in ang ating Ama. Okay? Bibigay pa siya ng hamon, mga kapatid. Dagdagan pa ni Abba Yahuwah yung hamon po, mga kapatid. So the parable here center on the action of the sovereign o yung hari, baga, using the image of a wedding as a way to present the new reality of the reign of Shamayam, as heaven. So dito sa parable, mga kapatid, nakasintro po dito kung ano yung action na gagawin ng hari. Okay? Same thing doon sa parable of the tenants. Nakasintro gagawin doon sa puno o may-ari ng farm, mga kapatid. Nandito rin po kung anong gagawin ng hari batay doon sa kanyang mga plano, ang mga invitation. So what kind of banquet being presented here, mga kapatid? Ano yung banquet na pinag-usapan dito? Anong uri o yes, sinong binibigyan ng banquet celebration dito? Yung parang reception sa groom na si Yahushua. Yes, tama. Okay? Pinapakita dito sa parable, mga kapatid, kung ano yung banquet na binibigyan parangal si Yahushua bilang siya ang groom. Okay? So, sino po yung mga bride? Siyempre, no, yung mga tagasunod, mga believers po. Oo. Sila po yung mga bride. Okay? At bigyan sila ng parangal. Binigyan sila ng Ama ng parangal. So, yes. Ito po ay a picture, tama po, no? It is a messianic banquet, kumbaga.
At mga kapatid, due to lack of time, no, pwede rin ninyong tingnan itong Yesayao 25 verse 6, and then 62, 1 to 5, and then Revelation 19, 6 to 9 po. Pwede po ninyong basahin yan. I-post lang ninyo kayo mga manonood sa Republish. Pwede po ninyong i-post ito at basahin po ninyo yung mga passage dyan. And these are all passages mula pa kay Yesayao, okay, prophetic about the coming Messiah, at ang kanyang banquet, no? Yan po ay mga prophecy yan. Can I ask one to read one verse lang po dito sa 25 verse 6 ng Yesayao? Ano po nakasabi diyan sa Isaiah chapter 25 po? Anong nabanggit po diyan sa verse 6? Can somebody read on that? 25 po. Yes, verse 6. Okay, ako po. Yes, go ahead. And in this mountain, Yahuwah of hosts shall make for all people a feast of choice pieces, a feast of old wines, of choice pieces with marrow, of old wines, well refined. Okay. So, ayan, no, thank you po, Sister Lilita. So, it speaks about Yahuwah po. Yahuwah of hosts, okay? Shall make for all people a feast of choice pieces. Feast of old wines, feast of pieces with marrow, of old wines, well refined. So, nagkaroon po ng fiesta po ang ating Ama. Gumagawa po siya ng fiesta para sa lahat ng mga tao. That really speaks of a messianic banquet po. Ang Ama po ang nag-institute, Ama po ang nag-set up po yung banquet na yan. And it's really referring to the wedding banquet of Yahushua po yan, mga kapatid. And of course, no, pwede na nyo basahin na rin po personal itong Revelation chapter 19, which is mababasa mo talaga yan, no, sa at the end na Yahushua, okay, magkakaroon na po ng wedding sa panahon na yan. So, ayan mga kapatid, malinaw na that wedding na pinag-usapan dito is really about the wedding of Yahushua. So, ano po yung mga main character? Of course, no, yung sovereign, yung hari. Walang iba kundi si Abba Yahuwah po yun. And of course, ang ban, the son, walang iba kundi si Yahushua. So, itong guest, ito na yung mga sa guest, mga kapatid, no? Unang guest na pinuntahan ay Yasar-al, mga kapatid. And then, first, second, nagtanggiman. Then, third one, na-extend doon sa mga Gentiles. Okay, so yan ang mangyari. And then the servants. Sino po ang servants? Okay, quite similar din po doon sa parable of the wicked tenants. Na ang mga servants dito speaks of the Old Testament and the New Testament prophets. Okay, two sets of servants po. Ang unang servant nagbigay ng announcement. Oh, may wedding. Okay. Tapos tumalikod yung mga tao, ignore lang sila. Then another servants ang pinadala. Nagbigay na po ng specific details. Oh, ready na kayo. Ready na po ang mga pagkain. Ngayon na po ang wedding. So, nagbigay siya ng very specific po na mga information. Ready na, handa na lahat, everything. Halina kayo, join na tayo sa wedding. So, yun po ang kaibahan sa first and second sets of servants. Now, makikita natin dito itong continue on sa letter B, the invitations refuse. Mababasa natin dito sa 3 to 6 po. The first invitation, rejected, verse 3. Mamaya tignan natin as we continue. The second invitation, ignored. Okay? Rejected yung una, yung pangalawa, ignored. Verses 4 to 5. Let's look at it and read it once again. So, ito yung mga kapatid, no? Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyahan sa handaan ng kasalan. Ngunit ayaw nilang dumalo. So, they rejected. So, yun po ang naging decision ng mga na-invite po. Okay? They rejected. They were invited, but they rejected po to join the wedding. So the first servants went out
and made an announcement, the plan to have a wedding banquet. So, announcement po, merong wedding banquet, pero ayaw nilang dumalo. Yun ang decision ng unang mga na-invite, mga kapatid. So, who are the first invited guests here, mga kapatid? Okay, nabanggit natin kanina, no? Itong first invited guests referring to the nation of Yasar-al, mga kapatid. Okay, it really refers to the nation of Yasar-al. The first set of servants announced to Yasar-al, okay, was invited but rejected the invitation. So katulad din po dito sa parable of the wicked tenants, 21:34 to 37. Okay, yung rejection nila, mga kapatid. Similar here also. Just as the leaders rejected, but dito, mga kapatid, hindi lang ito mga leaders ang pinag-usapan na who were invited, but the whole nation na po ng Israel were invited dito, mga kapatid. But yet, ang kanilang response nila is rejection. Katulad na nireject din po nila si Yahushua po. They rejected Yahushua. So, ayan ang nangyari dito. Now, moving on. The second invitation is also ignored. Pinadala yung pangalawang set of servants, yung mga alipin, mga kapatid. Verse 4, muli siyang nagsugo sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. So again, very specific na po. Wedding banquet is now set, is now ready. Food is ready. So ganun, mga kapatid, ka-specific po yung instruction. Verse 5, ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo. Ang isa sa kanyang sariling bukid, ang isa sa kanyang pangangalakal. So, yung mga nakarinig ng invitation, dito nakita natin na yung isa humayo lang. Yung isa pumunta sa kanyang bukid at nagpatuloy sa kanyang mga gawain po. Another set of servants announcing the details and told the guests that it is ready. Pero mga kapatid, anong nangyari? Ang nangyari is they ignored. Kanina rejected, but dito ngayon they ignored. Okay? So ayan. Who are the second set of servants? Ano kaya, mga kapatid? Sino kaya itong mga pangalawang set of servants? Ano sa palagay ninyo? Itong pangalawang set of servants, ang kanilang focus is, hey, alin na kayo? It's already ready. It's time. It's ready. Sinong naalala nyo doon sa nagbanggit sa word na yan? Anong sabi ng nagbigay ng mensahe na yan? Repent, for the reign of Yahweh is at hand. John the Baptist. John the Baptist. Opo. Prepare the way. O, di ba? So, ito na yun. Ito na po yung second set of servants po, mga kapatid. Sa New Testament prophets na po ito. Yung kanina, mga Old Testament prophet po yung mga servant sa unang servant. But still they rejected. Diba? Mga old prophets, pinatay din nila po. Dito ngayon, sa second set of servants, New Testament prophets na po ito, most especially po kay Yaokanan. Kasi sa kanyang declaration, repent, for the reign of Yahuwah is at hand. Prepare the way for the coming reign. So, ready na po. Si Yaokanan po ang nabanggit dito. Yes, go ahead. Tama po yung sagot ninyo. Yaokanan. And pagkatapos ni Yaokanan, yung mga alagad po ni Yahushua. Yung nagpatuloy na nag-declare ng kanyang kaharian po. Yung mga apostles, kumbaga, after Yaokanan, yung mga apostles na rin po. Okay? And then, what is the sovereign doing here? Anong ginagawa ng sovereign dito? Pinadala yung una, na-reject. Ngayon, hindi siya nag-give up. Magpadala naman po siya ng pangalawa. So, what is Yahuwah kung siya ang sovereign dito? What is Yahuwah doing here? Any comment po? Any? Extending His mercy and naman. Again. Oo.
Talaga, no? He Extending keeps po. on inviting us. Opo. Okay. Keeps on inviting, extending His mercy. Keeps on inviting. Kasi nga po, anong gusto niya? Bigyan niya ng, Masave. anong ibibigay niya? He is giving them the second Salvation. chance. Oo. Chance to Chance. be saved. Oo. Giving them salvation, giving them second chance. Saying, come, it is both a request and a command. Mga kapatid, request po yun. Para kumbaga kung ako pa kung iniisip ko ba yung statement na yan, na halina kayo, yung word na statement na halina kayo, para bang naramdaman ko ba na ang hari through the servants, na, okay? Para bang hindi naman nagmamakaawa, but talagang nagpusang loob talaga, no, na directly Yes. inviting people. Halina kayo, okay? So, ganun, no, ang nangyari dito. So, it is not only a request but also a command. Kasi yung command na yun, mabigat yung command na yun kasi kung hindi yun susundin yung command na yun, okay, ang consequence talaga is very serious din po ang consequence. Okay? So, ngunit ano yung response ng iba? So na po, they paid no attention and then went away. One to his field, another to his business. And the response is great insult po, di ba? So it is a picture of Jewish people in Yahushua's time po. Ito na po yung makikita natin doon sa panahon ni Yahushua, di ba? How painful kay Yahushua po yun, mga kapatid, na he was there, no? He was there calling people. Then one after the other turning away from him. It was a great insult po what the Jewish people has done to him during that time. So number 3, under this is the messengers mistreated or killed. Okay, ito na yung napakasakit, no? Verse 6. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawan ng masama at pinagpatay. So, yung iba, hindi lang pinatay, but ginawan ng masama ang kanyang mga alipin. Yun ang ginawa nila. Yung iba nag-reject, yung iba tumalikod, but yung iba naman na naiwan, ang kanilang response is talagang mas worse ang kanilang response. Okay? The rest seized the slaves, treated them shamefully, and killed. Okay? Diba? Si Yaokanan. Kung tingnan natin po ito, no? Matatiyaw po ito, no? 14 verse 3 po, pinatay po si Yaokanan. Okay? And then dito, sa 26 verse 48, sino na po on trial dito? Diba? Si Yahushua na po dito ang on trial. Diba po ba? And dito, sa Parable of the Wicked Tenants, 21:46 po, okay? Yung anak po, okay? Anak ng may-ari, pinatay din po ng mga leaders, ay ng mga tenants, kumbaga. So, it is really a picture, mga kapatid, na hindi lang sila nag-ignore, hindi lang sila nag-reject, okay? Pangatlo, mga kapatid, grabe, they mistreated and killed the servants of the king, or the hari, ng hari, mga kapatid. So, ayan ang nangyari. And then, ano naman ang response ng hari, mga kapatid? Tingnan mo dito. Kaya't nagalit ang hari. Ang tanong, may karapatan ba ang hari magalit? Opo. May karapatan ang hari na siya ay magalit. Okay? So dahil sa kanyang galit, sinugo niya ang kanyang mga hukbo. Pinuksa ang mga mamamatayang taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Mga kapatid, anong naalala niyo doon sa Parable of the Tenants? Sino yung pinadala? Sino yung last na pinadala ng may-ari ng farm? Anak. Di ba? Ang anak. Anak. Anak ang pinadala. Pero dito, mga kapatid, hindi na anak ang pinadala. Sundalo. Sundalo na po ang pinadala. So, nakita niyo yung twist dito sa story? Parable of the Wicked Tenants, anak ang pinadala. Okay? Kasi, ang usual talaga, mga kapatid, is
ipapadala ang sundalo kapag may harm na nangyari sa mga servants. Ang pangalawang ipadala sa usual story nila noon, kapag ang may-ari ng farm ay nasa malayong lugar, ang pangalawang ipadala, kung na-harm po yung una, talaga sundalo ang ipadala. Pero ang twist doon sa Parable of the Wicked Tenants, ang twist doon is hindi sundalo. At ang pinadala ay ang anak. Okay? Extending more patience doon ang pinadala. But dito mga kapatid, ano na ang nangyari? Wala nang twist. Ano na mga kapatid? Yung usual na talaga. Kasi ito naman talaga yung usual. Na i-harm ninyo yung ipadala ko. Ang pangalawang ipadala ko, okay, o ang last na ipadala ko, ay talaga yung sundalo na. So, ibig sabihin mga kapatid, wala nang third chance. Nakuha natin mga kapatid? Oo, merong second chance, pero wala nang third chance kasi ang pinadala dito mga kapatid, sundalo na po. Ibig sabihin, judgment na. Okay? So, ayan mga kapatid, no? So, what is the picture of the rage of the sovereign? Di ba nagalit siya? Anong picture dito mga kapatid? Itong galit ng hari, anong picture ito na pinapahiwati dito sa parable? Picture of what? Okay, sundalong pinadala para papatayin yung Judgment. ano po? Okay. Ano sinasabi? Judgment. Opo, judgment na po. Oo, tama. Judgment na po ang mangyari dito. Pinadala ang hukbo, mga sundalo, at papatayin yung tao. Mga taong yun, papatayin sila. But added to that, sinunog, burning of fire. At anong nasunog? Ang kanilang lungsod. So, what comes into your mind? Burning the city. What comes into your mind? Okay? Sa nakaraan Sodom and Gomorrah. Okay? More than that. Okay? Okay, tama yun. So, Sodom and Gomorrah, the whole city was burned. But dito sa kwento, ano kaya yung burning the city dito mga kapatid? Which is nabanggit na rin po natin sa nakaraang linggo patungkol doon sa rejection ng mga Yasaral. Ano nangyari doon sa 70 AD? Anong nangyari doon mga kapatid? Okay? So quite similar po. Okay, quite similar po doon sa kanilang rejection sa pangalawang parable. Quite similar dito sa rejection pa rin dito sa pangatlong parable. But no longer only applicable, not only applicable to the leaders, but the entire nation na rin po at entire city, kumbaga. Kasi sinabi man dito, papatayin, susunugin ang kanilang lungsod. Okay, so ayan, we can see that. Yan, picture po ng wrath ng ating Ama on the day of judgment. No? Tama yung sinabi ninyo. And then, sending the soldiers po and burning of the city. Pictures of the destruction of Jerusalem back in 70 AD po. So kumbaga, merong immediate na judgment which is ilang taon, no? Mga 70 ito, 70 AD. So minus 30 halimbawa. So 40 years after, roughly 40 years after po nabanggit ni Yahushua ito na parable. Immediate po yun. Nangyari right away. 40 years after nabanggit niya ito, nangyari po yung judgment doon sa buong siyudad, okay, ng Jerusalem. And of course, yung distant application dito is yung coming po na judgment ng ating Ama. So, ayan mga kapatid, no, ang tindi pala, no, ng response po ni Yahuwah, tindi ang kanyang response sa mga taong mag-reject, mag-ignore, mag-reject, at mag-rebel. Okay? Ignore, reject, at mag-rebel kay Yahushua mga kapatid. Tindi po ang judgment ng ating Ama sa taong yan. Okay, tuloy po tayo sa stage 2 ng parable. The invitation to go anyone on the street. So, wala na. Tapos tayo doon sa stage 1. Stage 2 na po tayo ngayon. Pagkatapos ito, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat
dapat ang mga inanyayahan. So, unworthy po yung mga na-invited. So, anong desisyon ng hari? Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahin ninyo sa handaan ang kasalan ang sino mang makita ninyo. So invite anyone. Kung sinong nandoon, invite them. Tell them the wedding is ready. Tell them to come. Yun po ang announcement po ng hari. Since those who are invited first are not worthy, yasaral po yun. So the invitation was given to anyone in the exit point of the streets. So exit points of the street. So kung sabihin natin na exit point po, yun po ay tinutukoy diyan yung mga Gentiles na dumadaan. Okay? So, kumbaga, una, dito lang muna sa Israel, then rejected man, so punta kayo doon sa mga exit points. Ibig sabihin yung labas-pasok, entry and out na dadaanan, mga crossing, kumbaga, na dadaanan ng mga tao. So, ibig sabihin nun mga kapatid, the invitation was now given to what? To whom was the invitation now given? Okay, it is now a picture of tayo, Gentiles po mga kapatid, mga hintil. I already also invited mga kapatid. So it is a picture of Gentiles invited to the wedding banquet and to all who respond, okay, to the good news. Kaya sinabi niya siya, go into all nation, baptizing them in the name of, in the name of Yahushua. Okay, dito Yahuwah, Father, Son, and Ruchman dito nakalagay, no? But sa original, wala talagang nakasalagay yan. Okay, according to James Tabor, Dr. James Tabor, tinignan niya po yung original na Hebrew manuscript. Wala talaga ang Father, Son, and Spirit yan. Wala sa original na Hebrew manuscript. But sa Greek, meron. Okay, so ibig sabihin, dinagdag lang talaga yan. So mga kapatid, ayan, makikita natin na the extension po doon. But take note na Yahushua, sinabi ito, came to the lost tribe, came to the lost sheep of Yasaral. Chapter 10 po, verses 5 to 6 and 15 verse 24. But since Yahushua came to the lost tribe of Yasaral. Oo po, pumunta siya dito para sa Yasaral. Pero rejected man po siya. Diba? Tama po ba na dahil sa rejection, ngayon i-extend na po? Diba? So i-extend po ang kaligtasan, extend po yung plan of salvation. Hindi lang para sa Yasaral, but even to those outside of Yasaral. But take note mga kapatid, to all who respond po, to all who would say yes to the offer, to the invitation. Okay, yun po ay good news na pinag-usapan dito. Okay? So the wedding filled with both, dahil doon, mga kapatid, no? The wedding filled with both good and bad. Okay? Lumabas ang mga aliping iyon at sa mga langsangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masasama man o mabuti. Kaya't napuno ang mga panauhin ang kasalan. So, ayun ang nangyari. Okay, went out na yung mga servants, another servants, lumabas sila. And dahil dyan, mga kapatid, there is what we call a picture of what? A picture of evangelism and mission. Okay, yan po ang picture dito na nabigyan po ng pagkakataon ang mga hintil po na maging kabahagi din po sa wedding na darating na yan. So, it is a world mission. They gathered together those who responded to the good news, and it is coming from the nations, tribes, and tongues. Okay, can somebody po read Revelation po, 7 verse 9? Pwede pong mag-volunteer na magbasa niyan. Tingnan natin anong nakasabi dyan. 7 verse 9 po ng Kazon or Revelation. Can somebody read on that? After this, I looked and saw a great crowd which no one was able to count, out of all nations and tribes and peoples and tongues, standing before the throne
and before the Lamb, dressed in white robes and palm branches in their hands. Wow. Mga kapatid, no? Napakagandang pakinggan, no, yung nabasa ni Sister Lilita, no, na people from all tribes and tongues. Nations, tribes, and tongues, mga kapatid. So ito na po yung picture dito sa parable na yan, na binigyan na ng pagkakataon yung lahat na po, open na po to all corners po of the Harats, from the different corners of the Harats, katulad ng different corners of the exit points of the streets, represents to the all four corners of the Harats, mga kapatid. Nabigyan na ng pagkakataon, okay, na magsali dito sa ano. But take note, ano yung kanilang dress code nga dyan? Ano kanilang suot nila, mga kapatid? Nabasa ni Sister Lilieta. Brother Dan. Papa. Brother Dan. Yes. Nagpuputol-putol po yung connection mo. Opo, talagang unstable po yung napansin ko po yung connection ko, unstable. So mga kapatid, yes, ano po yung suot doon? Anong suot ng nabanggit diyan sa nabanggit? White robes. Okay. O, nakasuot po sila ng white dressed robe. in white robes. White, white robe. Okay, White so, linen. opo. So they dress po. They are in white robe, mga kapatid. So yun po talaga yung dress code. Okay, na pinag-usapan dito. Maputi siya. So ibig sabihin yan, anong ibig sabihin ng dress maputi ang kanyang suot? Ang ibig sabihin yan is Pure. Pure. Okay? Malinis. Purity. Yes. Sins are forgiven. Okay? Kasi nga, the blood of the Lamb wash away our sin. Okay? So, yun po mga kapatid ang picture dyan sa robe, a white robe na yan. Meaning they are living a righteous life. O, namumuhay sila ng tama, ng wasto, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin niyan. And then, moving on sa ating pagpaliwanag. So ngayon, that being said, yung last point dito is the inappropriate guest. The man without wedding clothes. So, isang tao lang pala ito, mga kapatid, no? Ngunit ang isang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. May nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit. Okay? Pangkasal. Yan po ang nangyari. 12. Sinabi niya sa kanya, kaibigan. Mabuti no, sinabi niya naman kaibigan. Okay? Paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit? Pangkasal. Ngunit hindi siya nakapagsalita. So, mga kapatid, ano kaya yung picture dito, no? In-invite siya na ito ay wedding. Tapos siguro hindi siya nagbigay ng serious thought doon sa kanyang panamit. Okay? Doon sa wedding na yun, hindi siya nagbigay ng serious thought. Pumunta lang siya doon na wala siyang ginanda o hindi siya nag-change, kumbaga. So, kailangan talaga yung mag-change dapat. Okay? Kung pumunta ka dito, very special gathering ito, dapat umuwi sa bahay muna at mag-change talaga. Changing something is very important dito na hindi nagawa sa isang tao na ito. Okay? Pumasok lang siya doon na hindi naman siya nag-change. Okay? So, it is connected to the parable of the wheat and tares. Sa parable of the wheat and tares, mga kapatid, the wheat grows, at the same time, naghasik ang kaaway ng tares at nag-grow siya together. Okay? So ito po yung picture dito. Kaya sinabi niya, paano ka nakapasok dito? Kasi nga, they grow together. Okay? The picture here is the wheat and the tares grow together. Okay? Oo, nakapasok siya, pero hindi yun ang ending. Kasi ayon doon sa parable of the wheat and tares, ang una na harvest ay yung tares. Sabi ng puno, sabi ng leader, kunin mo muna niyo kayong mga alipin, kunin muna ninyo itong mga damo, yung tares. At bigkisin niyo sila, you bind them and then throw them into the fire. So, dito din ang nangyari. Oo nga, nakapasok siya doon. Pero hindi siya exempted sa ano yung tamang judgment para sa kanya.
Same as like this, the tares grow together with wheat. Okay? Pero hindi rin siya exempted sa darating na harvest. Siya ay ma-harvest pa rin. At dahil siya ay tares, hindi siya wheat, ang harvest sa kanya ay tapon siya sa impyerno. You can also read that no, dito sa Matatiao 13 po. Napakagandang parable ito po mga kapatid para maintindihan po natin dito. So the bad one is gathered first and thrown into the fire for not observing the proper etiquette of the feast or the wedding banquet. So mga kapatid, ano yung picture na kuha niyo dito? Di ba po mga kapatid? This is justice versus favor. Merong divine justice, merong divine favor. Okay? Ang divine favor mga kapatid, okay, paniwalaan natin paniwalaan natin yung divine justice. Yung divine justice ay may parusa talaga. Okay? But yung divine favor, anong sinasabi sa divine favor? Inimbita ang Lahat. Anyone is invited. Inimbita ang lahat. Hindi lang excluded lang doon sa Yasaral, but open to all na, mga kapatid. That's divine favor, kumbaga. Also known as grace, kumbaga, mga kapatid. Divine favor na po yun. Okay? So that being said, na may divine favor, ano ibig sabihin? Kapag may divine favor na, ang ibig sabihin ba, exempted na ang lahat? You have to work for it. Nawala na silang gagawin? You have to work for it. Mga kapatid, malinaw po ito. Oo, yung divine favor is extended to all, pero hindi po yun exempted sa something na dapat niyang gawin po bilang responsible po doon sa kanyang sarili. Good na favor was extended, but having received the favor, meron din po siyang obligation po. Oo, meron po siyang dapat gagawin. How it is connected to the belief without work by Yaokanan, Yaakov o James, chapter 2, verses 14 to 26 po. Faith without work is dead. Faith without works is dead. Diba? So na-emphasize lang po ni Saul is faith lang po. Faith in Yahushua, tanggap mo na ang favor. Faith in Yahushua lang, tanggap mo na ang favor. Laging in-emphasize po yun ni Saul, mga kapatid. Pero again, dito, nabanggit na naman uli ito na hindi talaga maari na walang consequence yung paniniwala lang ng tao tapos wala siyang work. Hindi po, mga kapatid, hindi po siya exempted sa consequence. Hindi po. Talagang mag-suffer po siya ng consequence kung belief lang meron siya tapos wala siyang work. He will really suffer consequence po, mga kapatid. So kayo na lang magbasa, mga kapatid. Very strong po itong nasabi dito ni James chapter 2, 14 to 26, mga kapatid. So ano yung work na pinag-usapan? Yun, obedience po. Ang work dito na dapat pag ginawa ng tao, yung umuwi muna siya at nagdamit o nag-change po siya ng attire na appropriate doon sa pupuntahan niya ng gathering. So very very appropriate po, very shall we say with common sense po. Kahit common sense lang po, mga kapatid, ang magsabi sa atin na dapat gawin natin yan kasi yun ang nararapat para sa okasyon na yan, mga kapatid. So ayan, malinaw. So, ayun, no, the punishment here, conclusion naman natin dito, sinabi dito, punishment is outer darkness. Kaya sinabi sa hari ng mga lingkod, kapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya at itapon ninyo sa kadiliman, sa labas, at doon magtangis ang pangangalit ng kanyang mga ngipin. So, impyerno talaga, mga kapatid, no? Nagliliyab na apoy ang kanyang papuntahan. Same also with the parable of the tares. Siya muna yung anihin ninyo at tapos itapon ninyo doon sa apoy. So also same with this. Siya yung nauna na nabigyan ng judgment dito, mga kapatid.
first nagbigyan ng judgment itong tao na ito. Gapusin ninyo siya at itapon siya doon sa apoy, mga kapatid. So, yan ay punishment. Then, ang conclusion niya, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Okay? So, the unworthy guest is thrown into the fire. Okay? So, nawala naman ang internet, no? It is judgment on the unrepentant and those who practice lawlessness po, mga kapatid. Ito po yung kanilang judgment, kumbaga. Ito po yung justice. Ito po yung divine judgment, divine justice po doon sa mga lawless and those who practice wickedness and unrepentant, mga kapatid. So, bakit ba naging white po yung mga tao doon nagtayo harapan ni Aba Yahuwah doon sa nabasa kanina ni Sister Lilieta? Because of the blood of the Lamb na shed for them. And then ano yung kanilang response? Repentance po. So hindi po, mga kapatid, automatic na ang lahat ay naging puti na po dahil namatay na si Yahushua. Hindi po automatic ang lahat. Yung lang pong nag-repent na nagkaroon po ng white robe, mga kapatid, yung nag-repent at yung naglakad ayon sa kalooban ni Aba Yahuwah, sila lang po yung nakakaroon ng white robe, mga kapatid. So, ayan, mag-ingat tayo doon, no? Kasi nga, akala natin dahil may pananampalataya na tayo, akala natin tama na. Kulang pa pala, mga kapatid. Diba how dangerous the teaching of the tares, mga kapatid? Kasi sa ating napag-usapan sa nakaraang araw, na yung tares poison the one who eat it. So, ganun din po, mga kapatid, yung katuruan ni Saul, which really represents the tares, mga kapatid, yung mga false teaching, na kung sino yung taong nakatanggap sa mga false teaching na yan, iyan po ay na-poison po doon sa mga maling katuruan, which is only lead them to eternal damnation, mga kapatid. So, that's how serious that is, mga kapatid. Sasabihin ko lang dito. So, who are the ones being called here? Una, ang tinawag dito, talagang unang tinawag ay sino po? Ang mga Yasar-al. Sila yung unang tinawag talaga. Israelites. Sila po yung unang tinawag na they are the chosen people. Mula pa yan noon. They are the chosen people. They are the first one being called. Okay? Pagkatapos, extended to anybody na. The Gentiles also being called. But sinabi dito, mga kapatid, many are called but only few are chosen. So, but if they are called, but if they are not chosen, then they cannot join the wedding banquet. Okay? So, mga kapatid, this here plays the issue on sovereignty ng Ama at yung human will ng tao po. Okay? The sovereignty ng Ama ay kumikilos po. Tinawag niya as many as possible. Many are called, but few are chosen. So, sino mag-iral dito, mga kapatid? Yung sovereignty ng Ama, kung sino ang kanyang pipiliin, at wala nang value po yung human will, kung pipili ba siya o hindi. Mga kapatid, I don't go on the extreme. Kasi yung iba, they go on to extreme. Na ang Ama lang lahat ang nagpili and then wala nang counterpart, wala nang involvement ng tao. I don't go on that extreme, mga kapatid. I go on a balance. Now, while it is true na may sovereignty ang Ama, tinawag ang lahat, but He also give human the capacity, the free will to make decision whether man is going to accept or reject. O, di ba? Binigyan niya ng unang pagkakataon ng Yasar-al. Ngunit anong ginawa ng Yasar-al, mga kapatid? They decided to what? They decided to reject. So, ibig sabihin, mga kapatid, kagustuhan po ng Yasar-al yun kasi they rejected. But ang kalooban ng Ama nandoon pa. Pero paano man ang kalooban ng Ama kung ang tao ay talagang mag-reject? O, di ba? Ang ating Ama ay mag-respect po yan sa mga kapatid. At ibibigay niya po yung kanyang plan of salvation doon sa handa at willing tatanggap po sa Kanya. So, in my understanding po ganito, na alam naman ng Ama kung sino po ang tatanggap po sa Kanya. So,
for me, considered na po yun na chosen niya. Kasi alam na po niya kung sino po ang tatanggap, mag-repent, at mag-respond sa kanya at hindi mag-rebelde po sa kanya. Alam na po niya yon. At malamang yun po ang kanyang pinili, mga kapatid. So, yan, that being said, ano kaya ang ating mga reflection dito? Medyo malalim ito, no, na pag-iisipan natin ito. So, ano kaya ang mga reflection natin? Brother Dan. Go ahead, sister. Go ahead. Brother Dan. Oh yes, go ahead, sister. Kasi noon pa man hindi ho clear na sinabi na ano man gagawin ng Israelites at ano na ho sila, saved. So, maski anong gagawin nila, maski hindi sila, i-clear ko lang po. Kasi sabi niyo ho, kung sino Israelite man siya, kung tatanggapin niya, may chance ho siya. Kasi ang nalaman ko, anong gagawin nila, in the end, ano ho sila? Chosen ho sila, kaya maski anong gagawin nila, they are chosen. Is it right? Okay. Totoo naman. Kaya yan ang teaching ko na nalaman eh. Kaya I want to clarify it, please, Brother Dan. Sa nakaraang discussion natin na yun ang tinuro ni Saul na sa Romans chapter 11:26 po, no? Nabanggit natin yan sa nakaraan linggo. Romans 11:26 na all Yasar-al ay maligtas po. Yun ang sabi ni Saul. Lahat ng Yasar-al ay maligtas. Okay? Ngunit sa Yesayao 59 verse 20. Pwede po ninyong basahin po, mga kapatid. Yesayao 59 verse 20. Na ang maliligtas, can somebody read on that? Na ang maliligtas, mga kapatid, oo, nang mula sa Yasar-al ang Redeemer. Oo po, walang problema. Pero ang nakasabi sa Yesayao 59 verse 20, ang maliligtas lang ay to those who turn away from transgressions. Those only who turn away from transgressions. Oo, maligtas ang Yasar-al provided they will turn away from transgressions. Meaning, yung terms and conditions po ng covenants, kasi hindi po nagbago yung terms and condition po eh. Kung ano yung terms and condition doon sa Abrahamic covenant, sabi ni Abba Yahuwah, walk with before me. Okay? Para Genesis chapter 17 po yon. Walk before me. Abraham, walk before me. So, terms and condition, obedience pa rin. Doon sa Mosaic covenant, Exodus chapter 19 po, 5 and 6, those who hear my voice and keep my commandments. They are my treasured possession. Sabi sabihin, sino sa Yasar-al na sila lang yung nag-observe at nag-guard ng covenant, sila po yung totoong treasured possession. So malinaw po yun na hindi nagbago po yung terms and condition ng covenant. Pagdating naman po dito sa New Covenant, doon sa Ezekiel, nabanggit na po natin, sa Ezekiel. Di ba? Ganun pa rin yun. Walk before me, obey my laws. And it is now possible kasi ang Ruach HaKadosh nga nandyan na. At ang laws ay nakasulat na sa mga puso. Okay? So, ayun, possible na talaga na anyone who is now following Abba Yahuwah, who are the real chosen, kumbaga, both Jews and Gentiles, kumbaga, Yahudyam and Gentiles, mga Hentil, na sila ay considered chosen dahil they have also responded to the call and they have repented. So, ayan ang paliwanag ko, but of course, sinasalungat po ito ni Saul kasi nga si Saul, sinabi niya, ang buong Yasar-al talaga ay maliligtas. Okay, so ayan mga kapatid, tingin ko, naging consistent naman tayo mga kapatid. Kung bakit natin di-declare din na talagang totoo ni Saul ay Paul's apostle, Paul's teacher, is because meron siyang mga katuruan din na hindi na natin sinusunod. Dahil nga, kung ano yung sinasabi ni Yahushua at sinasabi ng ibang mga scriptural references, katulad ng mga Old Testament references na sinabi ng mga prophets, sinunod na po natin yun mga kapatid. So, diyan tayo talaga magkaiba. Opo. Okay. Thank you okay, po. so thank you for that clarification kasi nga merong mga sigurong manonood dito ng mga born Yasar-al na manonood dito
I hope na those references will open up our mind na binibigyan tayo ng lahat. Tayong lahat, no? Both born Yasaral na nakikinig dito sa Republish at hindi born Yasaral, tayong lahat ay binigyan ng pagkakataon po na mag-repent tayo. Yun man lang ang hinihingi ng Ama. Accept His message, accept His messenger, Yahusha, accept His message through Yahusha. Tanggapin natin at mag-repent, na maligtas po tayo. So, ayan. Repentance and positive response po to the good news is very important. Okay? Yahuwah demands that those who can enter are those who do the right thing po. Okay? So, malinaw naman po yan dito sa mga references nito na kailangan nating sundin at gawin yung tama para makapasok tayo sa kanyang kaharian at maging bahagi po tayo doon sa wedding na tinatawag, wedding of Yahusha. So, that being said, ano kaya mga kapatid sa inyo? What is this message to you? What is Abba Yahuwah talking to you? Ano kaya ang pangungusap ng ating Ama sa bawat isa sa atin ngayon? Sa ating pagmuni-muni po, ano yung dapat nating baguhin? Ano yung dapat natin i-adjust? What do you think? Any feedback po as we end? Brother Dan. Go ahead, Sister Tessie. This is an eye-opener para sa ating kapag tanong tayo sa sarili natin na may suot ba tayong garment na pinasusuot ni Abba Yahuwah sa atin? Yes. Maging tulad pala tayo dito sa taong pumasok na hindi suot ang garment na pinapasuot niya, na yun na nga, garment of righteousness, na dapat natin isipin yun na lahat na mali nating desisyon sa buhay ay may mga bad consequences according dito sa parable ngayon. Para di mangyaring makas out into outer darkness, ay dapat may repentance tayo. Magsuot ng clothing, righteousness, which is obedience to His laws. Yun lang po, Brother Dan. Tama po. Habang nag-explain si Sister Tessie, naalala ko yung emphasis kasi ni Saul, mga kapatid, na ang emphasis ni Saul is maniniwala ka lang kay Yahusha, tapos makakaroon ka na ng righteousness, which is yun ang tinuro niya. Maniwala ka lang and then meron ka ng righteousness. Pero hindi po yun ang tinuro ni Yahusha. Batay dito mga kapatid, kung basahin mo ito lahat, ang tinuro talaga ni Yahusha na righteousness is yung obedience talaga. Repentance, patay doon sa Matatiao 4:17, no? Matatiao 4:17, repent, sabi ni Yahusha. And then dito sa Matatiao 5 and so on and so forth. Repent, yung righteousness na sinasabi ni Yahusha talaga is yung pag-obey natin, yung pag-observe natin. So, tinatawag na right living, kumbaga. Okay, good point, Sister Tessie. Anybody else would like to make some comments before we end? Brother Dan. Go ahead, Sister Cyril. What's Ruach HaKodesh is talking to you? Go ahead. Yung gusto ko pong i-highlight yung isa na nakast, yung hindi siya nagbihis. According to the event. Ayun po yung mga ignorance, yung our state Catholic. Kasi po di po ba nandun na nakahayag, nakalagay na doon sa Ten Commandments. Nandun na yung kung anong abomination para sa kanya, para kay Abba Yahuwah. But then hindi pa rin sila sumunod, hindi pa rin nila tiningnan o hindi pa rin nila kinuha yung totoo. Doon pa rin sila sumunod sa kung ano yung kinagisnan, kung ano yung naituro nung una. At sorry po, maingay yung aking ibon. Okay lang, okay lang. Kung bakit po ignorance, kasi parang pumunta lang siya doon out of ignorance na
na kailangan niya magbihis, kailangan niya maging equip, kailangan niyang sumunod, kailangan niyang maging angkop doon sa pagkatawag doon sa event. At yun nga yung sabi, di ba, yung ignorance excuses no one. Ignorance of the law excuses no one. So, dahil sa wala siyang alam, pumunta lang siya doon. Siguro po, yung narinig lang niya na may event dito, yung invitation narinig lang niya, pero wala siyang alam kung para saan, ano yung invitation na iyon. Basta lang siya pumunta. Kaya yung parang sa buhay ng tao, kung bakit po inaalaw ni Aba Yaowa na tayo ay matuto, kung bakit po nagkakaroon tayo ng is for us to share po talaga na para pagka yung mga tinatawag binibigyan ng pagkakataon ay hindi sila ignorance. Meron silang alam. So kasi pagka alam mo yung law, alam mo yung kung ano yung susundan mo, andun yung obedience. Susunod. And then it follows, sabi sa Psalms 136, O give thanks unto Yahuwah, for He is good, for His mercy endureth forever. Kaya nga po, yung pagtawag niya, hindi lamang po para dun sa Israelites. Para sa lahat. Kasi alam niya na when we know the law, when we have the light, we have the guide, obedience will come along. Yun lang po, brother. Brother Dan. Yes. Thank you po, Sister Cheryl. Go ahead. Yes. Kasi may nabasa ako, Brother Dan, na it was a custom of Yahweh's time for the groom to actually provide wedding garments to the guests. So a guest had no excuse to be there without a wedding garment. Even those who were brought in from the highways who could not have afforded them yung wedding garment. Yun ang nila custom nila noon. Kaya walang excuse ang pumasok doon na hindi suot yung wedding garment. Kaya this man did not have the right garment by choice. Knowing what was required, he willingly chose to come to the marriage feast without wearing the right clothing. He was determined not to put on these garments. Alam niya, defiantly opposing siya doon sa inviter na requested yung pagsuot ng white garment nga. Kaya masasabi natin na kusa niyang sinuway at his own risk yung punishment sa kanya doon. Not with ignorance. Okay. So, my point ka, kung meron kang na-research dyan, kung yun ay usual na practice sila noon. Okay? I acknowledge that. But ang point ni Sister Cheryl is binigbigyan niya ng the man was ignorant? He was not ignorant. Hindi naman po. Binibigyan ng emphasis. Kaya nga siya speechless. Kaya nga siya speechless, Brother Dan, kasi he was guilty of what he has done. Yes, you have a point there. Wala siyang masabi. You have a point there, Sister Brother Dan. Yes. Sister Leia, ito? Ang sa akin naman po. Yes, ang sa akin naman po, kumbaga po, 'di ba, ang hari ng kadidiman is si Lucifer. Ang sa iminahasyon ko lang po, si Lucifer yun. Kasi sa lahat ng matigas ang ulo, talagang lumabag siya sa kalooban ni Abba Father Yahuwah. Talagang kahit hindi siya para doon, pumasok talaga siya. Oo. Kasi, yan na nga po. Di ba siya naman ang para lang po na representative ko sa mga tao. Oo, representation. Sa mga tao na sinasabi na si Lucifer daw, yan ang naano ko, si Lucifer daw ang naghari-harian sa impyerno. Na kung sino yung
itinapon doon na siya ang kumakastego. Mm. Na ipa-remind ko sa kanila na si Lucifer ang unang ginapos at itinapon doon sa apoy. Kaya sa himnasyon ko na yung pumasok nga siya, 'di ba? Siya lang mag-isa na Oo. walang Yes. Opo. pero ginapos siya at tinapon. Yes. So, Eh, di ba ang hari ng kadiliman, Wala ang ang sumuway hari ng kung bakit ang tao talagang nabitag niya dahil nga matalino siya. Kaya ang unang tinapon doon. okay. Mm. Mga kapatid, no, maganda yung inyong ang ating reflection po dito sa bawat isa. May magandang mga pangungusap po ang Ruach HaKodesh na nagpapaliwanag at nagpapalinaw sa mga bagay na napag-usapan na dito. So, all credit po sa Ruach HaKodesh. Praises po kay Abba Yahuwah sa kanyang mga ginagawa. So to end with, kung wala nang ibang mag-comment, kung meron pa, pwede pa kayong mag-unmute if you have something there to add. And then kung wala, then we will end na po. So mga kapatid, mabigat po no ang ating pinag-usapan today. Both a reminder to the existing believers na at also a reminder to those hindi pa, okay, habang may panahon pa, tumatawag po. Ang Ama ay tumatawag sa kanino man na gusto. Okay? At mag-respond sa kanyang tawag. Okay? There is still time. There is still time po. Kasi darating ang panahon na wala ng time. So habang may panahon pa, sana kilalanin na natin ang pangalan ng ating Ama. Tawagin na natin po siya. At mag-umpisa na po tayong mamuhay ayon sa kanyang kalooban, kanyang kagustuhan po. Batay sa kanyang mga salita. So, Yahuwah Barakas, yes, go ahead. Meron nagdag, Sister Lilieta? Hallelujah po, tita. Okay. Hallelujah. Yun lang po. Hallelujah. Okay. So, Yada Yahuwah, no? Hallelujah. Purihin ang Ama sa Yahuwah. pagkilos at pagpanalita sa atin ngayon. Sister Jeanette, if you have something else, Brother Desmond, kung meron po ba kayong additional? Okay. Yeah. Ko na sabi na, pero ang bottom line lang talaga lang naman dito is obedience. Yun lang po, yung one word na obedience. Okay. So, highlighted ni Sister Jeanette, yung word talaga na obedience. So, ayan, purihin ang Ama sa lahat ng kanyang pangungusap sa atin. May Yahuwah Barakas po through the spoken word here and all His name and praises to Abba Yahuwah.